PS5! Ah, oh my goodness gracious. Oh, it's so heavy. It's so big. It's so huge. Hello guys, nagbabalik ako. Today, unbox natin tong PS5 guys. Mag-unbox tayo ng PlayStation 5. Why PlayStation 5? Why? Why? Ito kasi iniisip ko eh. Gaming smartphone, gagastos ako ng 30k. Or maybe higher. Or PS5 na lang. Bakit PS5 guys? Bakit? Yung mga AAA games eh. Andito, majority is nasa console. I mean, maglalaro ako bibili ako ng gaming smartphone. Tapos ang malalaro ko lang is mga Call of Duty Mobile, PUBG Mobile, Mobile Legends. Kumbaga, dito, bibili ako ng gaming or console, PS5, console, or maybe Xbox, Series X, Series S. Pero dito, PS5. God of War, Last of Us, GTA 6! Oh my God! Dito na ako sa PS5. So, unbox natin. Ang tagal kong hindi nag-upload ng video. So, sorry. Pero, unbox ko tong console dito na mismo kasi hindi ko alam kung saan ko ipapwesto, guys. Gusto kong makita nyo yung first ever console na i-unbox ko na nabili ko ng brand new PS5. Oh my God, PS5. Na-in-love ako sa console na to. Na-in-love ako sa box pa lang. I mean, yung boxes, sa box pa lang nasa-satisfied na ako yan. No? Pero, guys, sige, unbox natin. Okay, so pinalaki ko na yung, yung camera view. Mamaya ko na lang papagandahin yung camera view. Pero experience muna natin yung unboxing nitong console na to. Kasi this is the first ever talaga na mag-unbox ako ng brand new console. Niwala kayo sa akin. Ngayon pa lang, first ever. Ilang beses na ako nakapag-unbox ng smartphone. Ito yung pinakamamahalin ko smartphone. Itong Lenovo Legion Y70. Kung hindi nyo pa napapanood yung mga videos ko sa Lenovo Legion Y70, make sure bisitahin nyo yung channel ko. And napakamamaw talaga nito. Last time, guys, na nag-research ako about sa smartphone kasi may gusto akong i-review na smartphone pero wala akong mahanap na smartphone na worth it compared dito sa Lenovo Legion Y70. Tumigil ako and sabi ko, kung gagastos rin naman ako ng ganito kalaking pera pagdating sa gaming, I mean, satisfied naman ako sa performance na to pagdating sa gaming, pagdating sa mobile. No? Sinabi ko sa sarili ko, gagastos ako ng ganito kalaking pera para lang maglaro ng mobile games? Are you... My God. So, naisip ko, bumili na ng PS5. PS5 na lang. Ito yung unang version, pero ito yung pinaka-later version ng unang version. Okay? Pero ito yung pinaka-last. Pero, guys, ito yung... guys, galing Japan to, guys. As you can see. So, meron siyang inchi-inchik dito. Ilalapag ko sa table. My God. Siguro, nakapanood na kayo ng mga iba't ibang video about sa unboxing ng console na to, no? Pero ako, for the very first time, wala pa akong napapanood na unboxing na to. Hindi talaga ako nanonood ng mga unboxing na tong bagong console. Nung PS4, PS3, pinapanood ko yun kasi yun yung mga time na talagang gusto ko talaga ng PS4 and PS3. Pero nung time na ngayon, guys, wala akong purpose talaga na bumili ng console kasi sabi ko sa sarili ko wala na talaga. Wala na talaga akong time. Pero pinagbigyan ko yung sarili ko na bumili ng console. Okay, so sa unang box is kapag hinugot mo itong box, may panibagong box. So, i-unbox natin yung galing sa loob ng box. Let's unbox inside the box. Anong laman nitong mahiwagang box na to? Hugutin mo pataas. Wow! So, meron tayong quick start guide. Pakita ko lang. May Japan to, guys eh. Japan, may inchi-inchik siya. So, whatever. As long as same yung experience sa... kung same experience, nagbabasa ako ng mga forum bago ko kinuha to.
Okay? Magbabasa ako ng forum. So, same lang naman kasi region lock na to, guys. Hindi siya naka-region lock. Kumbaga, region unlock siya, guys. Any game na kung anong galing region siya, pwede mo siyang laruin sa kahit anong console. As long as PS5. So, same lang. Same lang. Safety guide. Okay. Safety guide. So, sa loob na to is, I think, hindi ko alam. Okay, may HDMI dito. Nice. So, igigilid ko muna to. Dito na lang muna. And what's this? Guys, wala akong alam sa console. Mga console ngayon. Yung mga time ng PS4, yung pinaka-last is yung PS4. Doon ako updated pero hindi ako nakabili ng brand new. And until to this day, wala akong PS4. And I think etong PS4 na to is backwards compatible sa PS4, which is good. Kasi never ko na-experience yung PS4. Ever. So, ito yung chance na may experience ko yung PS4 games and at the same time, PS5 games. Backwards compatible siya. Pero, base sa mga nababasa ko, guys, I think hindi siya compatible sa PlayStation 3 console, game, CD, mga bala, no? Although, Blu-ray ang, I think, Blu-ray ang PS3. Hindi siya compatible sa PS3. So, sa PS4 lang tayo. So, check natin to. Okay. I think, ano to? Okay, parang ito yung stand niya. Yeah. Sure. Hindi, ilagay ko muna sa wrap. Okay. Okay, move on tayo. Ito yung power cord niya. Japan, guys. Kailangan natin ng adapter to para maisaksak natin sa mga outlet dito sa Pilipinas, no? So, meron akong adapter dyan, so wala nang problema dun. And, eto na, guys, yung controller. Okay. Wow. Okay, meron akong PlayStation 4 controller dito, guys. Which is naka-cord. Kasi ginagamit ko to, guys, naglalaro ako ng Kingdom Hearts dito sa PC. Kaya naman, kayang-kaya naman, pero iba pa rin ang power ng PS5. Kasi yung PC ko, guys, walang GPU. Meron akong Ryzen 5600G, which is, hindi ganun ka-powerful. Ginagamit ko to dun sa mga hindi ako nag-emulator sa ano, guys, eh. Meron akong ganito clam. Ginagamit ko sa emulator sa Lenovo Legion Y70, which is nag-enjoy talaga ako. Which is hindi ko na-review, hindi ko kayo na-update, no? Ina-enjoy ko siya sa Lenovo Legion Y70. Nag-emulator ako dito sa Lenovo Legion Y70. Solid talaga yung Lenovo Legion Y70. PS2 or Aether SX2, yun yung ginagamit kong emulator. Solid to. Guys, hindi ko pa natatry kasi yung sinasabi lang haptic feedback. Siguro ngayon ko matitest. Okay, sabihin ko mamaya experience ko mamaya dito sa controller na to. No? Pero overall, okay. Okay, malayo yung feeling. Dito pa lang sa D-pad. Okay, D-pad. Malayo na yung feeling, guys. Wait lang. Although solid na yung D-pad dito sa PS4 controller, no? Solid na. Pero mas pinasolid pa talaga dito sa PS5. Tawag nila dito, DualSense controller. DualSense. Oh my God, DualSense. So, meron pa dito ang isang unbox natin, which is ito yung charger. Yung power cord, which is Type-C. Gilid na natin to. Move on na tayo sa panibagong unboxing. Tingnan natin kung anong meron pa sa loob. Okay, balik tayo dito sa sa box ng PS5. Hindi na kasya sa table ko, guys. Pasensya na. Guys, yung mismong PS5 na to. So, mahirap tanggalin sa guys. Oh my God. Ang bigat. Guys, mabigat yung console. Ang laki! Okay, ito yung box. Ang bigat ng console, guys. Pero mas mabigat ako. So, tatanggalin natin tong parang lalagyanan ng egg. Okay. Tatanggalin ko lang to. Gusto kong ma-feel yung console na binili ko. Lalapag ko sa table. Woo! Mabigat yung console, guys. Mabigat. Wow! This version yung kinuha ko, guys.
Ang laki guys! Putik! Ang laki! Guys, ang laki! Oh my God! Ngayon, hindi ko alam kung paano ko i-mount yung... Kasi gusto ko nakahiga lang siya na ganito eh. Nakaganyan lang siya. Gusto ko ganyan lang. Ganito lang. Gusto ko nakaganyan siya. Ngayon, set up ko siya. Which is, i-off ko yung recording ko sa OBS, no? Kasi isang monitor lang naman yung ginagamit ko. Dito sa aking setup, no? Dito ko rin siya itetest. Dito sa monitor ko. Teka lang. Oh. Ang bango. Okay. Itetest ko na. Itetest ko na. Teka lang, isa-set up ko lang. Ang laki! Oh my God, it's so big. It's so huge. Sabi ni X. Okay, so ito, hindi ko alam kung paano ko isa-set up tong parang stand niya. Kasi pwede mo siyang i-set up na nakatayo eh. Pwede mo siyang i-set up na nakatayo. Okay. Ito, naiikot mo siya. So, ibig sabihin, kapag straight siya na ganyan, is parang patayo kapag ganito. Okay. Amuin ko nga ito. Okay. Good for you. Kapag ganyan patayo, kapag ganito, pahiga. So, ipapatayo ko itong PS5. And I think, sa mga napapanood ko, nanood ako kanina, is dito, siya sa baba ng disk drive. So, eto, dito sa baba ng disk drive. Ito yung disk drive, nandito sa baba. Nandito sa baba ang yung stand niya kapag nakahiga. So, try natin i-set up. Okay, so wala namang ganun ka-hassle, no? Hindi ko may pakita sa video talaga. Okay, so dito sa may disk drive mo siya i-set talaga. Hindi ko may pakita sa video, guys. Ganyan. Okay? So, yeah, i-test natin yung game. Meron akong game dito, which is, parang ayaw kong buksan, guys. Gusto ko i-swap to. Brand new to, guys. Pre-order, sabi niya. Brand new na game. 2K24. Gusto ko i-swap ng ibang game na parang mas gusto ko ng The Last of Us or maybe Miles Morales or yun yung kasi yung mga sikat na game na nakikita ko online. Miles Morales or maybe Last of Us, Part 2 or Part 1, or maybe God of War Collection, or Ragnarok, or yung God of War. Yung God of War, okay yun. Okay yun sa akin. Pero, eto, 2K, nag-iisa lang ako naglalaro, so good sana kung lagi may kalaro ako dito or may kapatid ako na nandito. Yung mga kapatid ko kasi is, yung isa nasa abroad na and yung isa is may negosyo na. So wala na silang time na makakalaro ako. Kakantsawan ako sa 2K na hindi ako magaling maglaro. No? Wala akong ganun. So kaya mas prefer ko yung mga single player na games kumpara dito. Okay? Although mag-enjoy pa rin naman ako siguro kapag nilaro ko to. Pero for now, siguro hindi ko muna gagalawin. So, maghanap ako ng ibang game or pupunta ako sa friend ko na may PS4. Hihiram ako ng game. PS4 game na lang muna itetest natin. Hindi natin mai-utilize yung full potential na to out of the box. Pasensya na muna natin. So, isa-set up ko lang muna and titignan natin kung worth it ba yung experience, no? So, gagamitin natin DualSense. Experience natin DualSense. Meron yung stock game dito out of the box. Dito sa PS5 na ma-utilize natin itong DualSense controller. Kasi gusto kong i-experience yun. Gusto kong sabihin sa video kung ano ba yung experience nun. Base sa isang gamer na first time nakabili ng brand new console. So, yeah. Set up muna natin. Okay guys, so sa first boot up ng console natin is kailangan i-connect mo yung controller sa PlayStation 5 natin, no? Yung controller, yung DualSense. May mga setup, i-connect mo sa Wi-Fi. Depende sa'yo kung kailangan mo i-connect. Pero siguro kailangan required. Or kung hindi required, hindi ko na na-check eh. Lagay mo yung password mo, ganyan. Yung mga basic setup kapag nagbubukas ka ng bagong device. Sa console, ganun na rin. Same na rin naman, pare-parehas na may iba't ibang settings na kailangan unahin nating iset. Yan.
yung mga agreement. I mean, basics. The basics. Madali na lang explain yan, maintindihan nyo na yan. Basic, super basic. Even dun sa paggawa ng user account. Yeah, kasama dyan, gagawa ka ng user account sa console mo. And yeah, pagkatapos mong magawa yun, okay na na-setup na yung PlayStation 5 mo. So, guys, maglalaro tayo ng Astro's Playroom. Yung sinasabi dito sa yung stock or yung game mismo sa console. Okay, yung game mismo sa console, yun yung lalaruin natin. And guys, yung experience ko dito sa Astro's Playroom, guys. Iba yung controller. Ibang-iba. Iba yung experience ng controller, yung game, yung haptics, guys. Every time na maglalakad ka, like for example sa grass or example na, naglalakad ka lang, mararamdaman mo sa kamay mo na naglalakad yung character mo. Iba guys. And even guys, yung trigger, kapag may gagawin yung character mo na kailangan ng trigger, like for example, yung jetpack, guys, lilipad yung, para tumitigas yung trigger mo. Habang lumilipad or bago lumipad yung character, tumitigas yung trigger. Parang may resistance, guys. May resistance, kailangan mong i-press pa ng mas matigas para mag-trigger yung rocket. Oh my God, ang complicated, guys. Hindi ko ma-explain ng maayos sa video, no? Magandang explanation dito or magandang subukan nyo, guys. Nakaka-curious yung sinasabi ko na ganito. Pero hindi ko ma-explain talaga sa video na iba yung experience talaga nitong controller na to kumpara sa PS4 controller. Ang layo, guys. Sobrang layo. Iba yung experience. So, yung mga PS5 exclusive na game, solid yan for sure. Hindi ko pa na-experience, guys. Hindi ko pa nasubukan bumili ng PlayStation 5 na game. Yung Astro's Playroom pa lang na exclusive or naka-build talaga dito sa console na to, sa PlayStation 5. Talagang ni-utilize nung game na yun. Yung capabilities or yung experience nung console and at the same time, yung controller. Isa rin kasi sa enjoyment yun, guys. No? Kapag maganda yung experience mo sa controller, like for example, 50% nung gaming experience mo is nasa controller, guys. Kasi kung pangit yung controller, ang pangit ng experience ng gaming. Maniwala kayo sa akin. Kapag maganda yung controller mo, lalong-lalo na itong PS5, merong haptic na something, no? Haptic feedback na sinasabi nila, iba yung experience. Iba talaga. Hindi ko ma-explain pero ang ganda nitong controller na to. Hands down. Hands down. Solid. It's a bit strange for MLS to do their smuggling. Molly wanted to do it herself. There's the exit. So guys, worth it ba bumili ng PlayStation 5 in 2024? Yes. Kung mahilig kang mag-single player, gusto mo ng mataas na graphics, no? Kasi hindi natin may expect yung mataas na graphics or yung ganitong klaseng graphics sa smartphone, guys. Malayo, guys. Malayo. So kung bibili ka ng smartphone and nag-expect ka ng matataas na graphics, like for example, parang Last of Us, PlayStation 4, solid yung graphics still.
Okay, PlayStation 4 game, nilalaro ko sa PS5. Ang ganda ng graphics, solid. 1080p, I think 30 FPS or maybe 60 FPS. Hindi ko alam kung 60 FPS. Maybe, kahit sabihin natin 30 FPS siya, solid yung frame rate niya, stable, 30 FPS. Hindi ko kasi makita eh. Hindi ko ma-determine yung difference, no? Kasi bihira ako maglaro ng game. Pero ito guys, solid yung Last of Us. PlayStation 4. And hindi ko na ipakita na may Red Dead Redemption ako nahiram. So, gagamitin ko lang sa susunod. Lalarin ko lang sa susunod pero off recording na. Yung point dito guys is, kung gagastos ka ng more than 30k para bumili ng smartphone at maglalaro ka ng game and single player lang naman, I suggest na kumuha ka na lang ng console. It's either Xbox 360. It's either Xbox Series X or Series S or PlayStation 5. Or maybe Nintendo Switch, right? Maganda rin yung mga games ng Nintendo Switch. So, kung mag-gaming ka sa smartphone, Mobile Legends, okay, fine. Gusto mo maging competitive, kumuha ka ng, like for example, Lenovo Legion Y70 or yung mga flagship performance ng mga smartphone dyan, gagastos ka ng 30k, no problem. As long as satisfied ka sa Mobile Legends, Call of Duty Mobile, and PUBG Mobile, yung mga ganun, mga mobile games. Pero kung single player ka naman, gusto mong mag-single player lang, yung tipong ikaw lang mag-enjoy, ikaw lang nakakaalam ng mga nangyayari sa nilalaro mo, mag-console ka na lang. Kasi guys, ang ganda talaga. Maganda yung experience. Bibili ka nito, I suggest na huwag ka muna maglaro ng ibang game. Naglaro ako ng ibang game kasi gusto ko matest. Okay, gusto ko matest yung capabilities. I mean, PS4 game lang naman. Hindi ko na-test. Although may PS5 game ako dito, ayokong buksan. So, isuswap ko yan. Pag bumili ka ng PS5 guys, bumili kayo ng PS5, I suggest na maglaro kayo ng Astro's Playroom muna. Para ma-feel nyo yung controller. Kasi iba talaga to eh. Iba yung controller ng PS5 talaga. Iba. Hands down. Sobrang ganda. Sobrang solid. So, kanino ko may recommenda tong console na to? Ganitong klaseng gaming experience. Yeah, sa mga gusto ng single-player game or, you know, meron namang multiplayer game dito like Call of Duty Warzone, guys. Meron dito. Hindi pa kasi ina-update yung console na maybe soon. Ite-test natin yung Warzone dito pero wala pa akong interest mag-multiplayer game kasi magbibigay ka talaga ng time maglaro ng multiplayer game. Kapag naglalaro ka naman ng mga single-player game, pwede ka magbigay na 1 oras lang and move on na ulit sa araw mo. No, pahinga ka na ulit, kinabukasan ulit, maglaro ka ulit ng single-player game. And of course, guys, bakit maganda kumuha ng PS5? Kasi backwards compatible siya sa PS4. Marami ng second-hand na mga games ng PS4, mabibili lang natin ng mura. Less than 1,000 or maybe less than pa dun. Mabibili natin, malalaro pa natin, may enjoy pa natin. So kung hindi mo pa na-experience yung PlayStation 4, tapos gusto mong kumuha ng panibagong console or bagong console na release ng PlayStation or maybe sa PlayStation 4. Hindi ko alam sa Xbox kung meron silang backwards compatible. Pero dito guys sa PS5, backwards compatible siya sa PS4. Yung library out of the box, use na games sa PS4 and of course mga brand new games sa PS5, kahit used games sa PS5 ata is pwede. Pero library pa lang sa PlayStation 4 games, panalong-panalo ka na, sobrang mura ng mga games. Kahit sabihin natin, once a month kang kumuha ng game, yung quality naman kasi ng game is sobrang solid. Wala akong masabi dito sa quality ng graphics and yung gameplay and yung experience and yung controller. Lahat solid. Sulit yung gagasusin mo dito kapag bumili ka ng PS5. Heads down. So, yung library, buong library ng PS4 and buong library ng PS5 ang malalaro mo. So, yeah. May recommend ako itong PS5. May recommend ako ito sa mga mahilig mag-single player. Pero kung ayaw nyo pa rin iwan yung Mobile Legends, PUBG Mobile, Call of Duty Mobile, okay, bibili ka ng smartphone na worth 30k to 40k. Good for you. So, yeah. Yun lang ngayong video na to. Hope you guys enjoy this video. Make sure na i-like mo yung video kung nagustuhan mo tong video na to. And of course, kung nakuha ko yung interest mo, make sure na mag-subscribe ka sa akin kasi matutulungan mo ako ng sobra-sobra. And also guys, gusto lang banggitin na sa 600 subscriber na pala tayo. Thank you very much sa mga nag-subscribe sa akin. So, yeah. Yun lang guys. Bye.